Good morning, good morning, good morning. Welcome to another episode of AFL Ibon at Motorsiklo. There is a very hot topic na napanood ko lang ngayon. Okay, ang sa social media. Okay, na merong isang babae na sinisita niya yung isang Grab driver na hindi daw essential ang lugaw. Okay, hindi daw essential ang lugaw kaya bawal. Okay? At hindi daw pinapayagan yun ng batas. So, ang akin naman dyan, is ano ang kinalaman nun sa pag-breed natin ng ibon. So, naisip ko, kung ano man yung naging trending last month na, few months back na topic is yung breeding of split to opaline hen. So, I think tama naman siya dun, pero mali siya dun. So anyways, we're going to explain something about uh, the mode of inheritance of opaline. But rather than to be technical, I'll be explaining it by example. No? Meron akong tatlong parisan dito sa harapan ko at ipapaliwanag ko isa-isa kung ano ba yung mga ito. No? So sabi nila ang opaline, actually hindi nila sabi, that's a fact, that opaline are sex-linked. Okay, mayroon pong ED sa hulihan yon. Sex-linked po sila. Okay, ano po ba yung ibig sabihin ng mode of inheritance na yon? I-discuss natin isa-isa. Okay. Etong example na to, these two birds, okay, isa is a green Ewing, okay, split to opaline, at yung isa is a normal fisher. So, etong breeder na to, isa to sa mga isa sa mga sinauna kong breeder, no. I have this breeder for about 3 years now. So, magandang magbuga to ng mga opaline, no. Etong green Ewing, ito ang may karga na PB, okay? Pero hindi natin pag-uusapan yung karga nitong mga to. So ito muna, yung ibang karga niya. So magfo-focus lang tayo sa ating topic, which is opaline. So yung green Ewing, siya yung split to opaline, yung green fisher is yung babae. So paano ba 'yan? Pag silang dalawa nagkaroon ng anak, isang green Ewing at split to opaline and isang green fisher, pagka nag-visual yung anak nila, meaning visual opaline, automatic or sex-link hen siya. Okay? Yung anak niya na visual opaline. Okay? Hen. Kaya tinawag siyang sex-link. So, yung mga visual opaline, so, na inaanak nito, is automatic siya na hen. So, pag meron siyang mga ibang anak na kapatid ng visual opaline, so, ano po pwedeng maitawag doon? Kung kak yan or kung male yan, okay, pwede natin siyang tawagin na split to opaline din. Okay, magkakaanak siya ng split to opaline or yung tinatawag natin na possible split opaline kasi ang tatay niya ay isang split opaline. So ngayon, meron pa siyang posibleng maging anak. Ano naman yon? So yung magiging anak nun is tinatawag natin na normal male, no? Normal male. Yung isa pang anak is pwedeng maging normal female. So, dito sa sa parisan na to, pag hindi naglabas yan ng visual na opaline, okay? At female lang ito, okay? Hindi niya kinikerry mutation. Anyways, medyo magulo, no? Balikan lang natin ng konti. So, dito sa parisan na to, ang posible lang anakin nito is a opaline hen. Okay, pag visual, automatic yon or sex-link hen yon. Okay, split opaline if male or yung tinatawag natin na possible split opaline or normal fisher na male at normal fisher na hen. So, paano ba natin masasabi na yung possible split opaline ay split opaline na? So, through test breeding. So, kailangan mo siyang ibangga ulit sa isang hen at malaman mo pag naglabas ng opaline yon. So, matatawag natin siya split opaline. So, ito naman next pair is a green opaline Ewing at violet PB. So, yung violet PB is ito yung split to opaline, okay?
At yung obviously, yung opaline na green is the hen. So ngayon, pag pinagbangga mo naman yung dalawang yan, magkakaroon yan ng anak ulit. Now, ang posible nang ianak niyan is opaline cock, okay? Opaline hen, at pwede rin magkaanak yan ng non-visual opaline pero split to opaline if male. Okay? Magkakaanak din yan na normal na fisher. So, ibig sabihin, pag mukha lang siyang ordinary fisher, ordinary pearl blue, or ordinary Ewing na green or blue, or kung ano man ang kulay nun, ano siya, pwede siyang maging split to opaline kung lalaki siya, at normal na green lang siya kung babae siya. So now, meron ka nang napag-usapan na natin yung Ewing X fisher at yung split to opaline X opaline. Now we're going to talk about back-to-back opaline. So sa back-to-back opaline naman, this time, etong parisa na to, etong green at blue, no? So eto, pakitignan nyo, napakalinis na itong dalawang parisan ko na to. Ito yung isa rin sa mga sinauna kong pairing, no? Sinauna kong pair, no? So yan, back-to-back opaline. Pag yan ang pinag-usapan natin, ang posible ng anakin yan is opaline cock and hen. So, paano natin malalaman yun? Through DNA sexing, or kung patatandain natin yan, if magiging proven, doon natin malalaman kung ano yung breeder, kung ano yung gender nila. No? Pero best pa rin is for you to have it parang tested, or kailangan makuha siyang sample or DNA samples para malaman mo kagad ang gender at very very early stage. So, anyways, this is a very, very short vlog. So, sana lang matutunan nyo. Again, ito yung aking isang pair, no? It's green Ewing, split pearl blue, okay? X, green, split blue. Tsaka natin pag-uusapan yung marami-raming split na yan. So, this one is a Vio PB, split dan follow, X, green, Opa Ewing, split dan follow. So yan, ano na rin to, breeder na to. So proven na yan, galing sa possible, naglabas ng dan follow. So now they are split both na split dan follow na sila. Next time we'll be talking about follow mutation, kung ano naman yung recessive genes. Okay, and the last one, ito yung back-to-back opaline ko, which is green, okay, times blue. Okay, so yan yon. At kung may mga nagtatanong, actually marami nagtatanong sa akin kung ano-ano ba yung ginagamit kong vitamins, no, sa aking mga ibon. So ito, eksaktong-eksakto, kararating lang ng aming mga vitamins parang 2 days ago. So ito yung ginagamit ko for my breeders, Necton S and Necton E. I'm still Prime, etong Horus, at etong Orlox as our egg food. So may kanya-kanyang schedule yan. Naka-develop na kami ng sistema para sa aning ibunan. So kung tatanungin niyo ako kung ano ba ang perfect na sistema or perfect na vitamins for your alaga, ang sasagutin ko sa inyo is kahit anong klaseng vitamins yan, basta hiyangan sa ibon. So ang akin talaga, yung mga ibon ko na hiyang dito sa Necton E and Necton S, sa Prime and sa Horus. So yan yung ginagamit ko for the longest time. So just would like to to share with you also na meron akong binahagian ng kaalaman tungkol dito sa ating mga vitamins na ginagamit, no? At very positive ang naging resulta rin sa kanya sa breeding niya, no? So I'm sorry, Doc Ellery, no? Si Doc Leng Tweet, babanggitin kita. Shout out sa iyo, Doc Leng Tweet. So si Dr. Ellery is a good friend of mine, no? Last month na bumisita siya dito sa aviary ko, may kinuha siya mga ibon. Tapos na tinanong niya ako ano yung vitamins ko. Shinare ko sa kanya Necton E, Necton S, and Prime. Then after, wala pa isang buwan actually, nag-message na siya sa akin na nakakabuhay na daw siya ng inakay. Nakikita niya masigla yung mga ibon and everything. So naging positive ang resulta sa kanya. So shout out sa iyo and congratulations, Doc Leng Tweet. Okay, at yung I'm very very happy na
iba na yung maganda na yung maganda na yung breeding nyo, no. So anyways, this is a very very short vlog. Kaya I just shared some my thoughts about split to opaline na hen. So now I'm hoping na kahit papano naintindihan nyo kung ano yung mode of inheritance ng opaline na mutation. So hanggang dito na lang muna tayo, and see you on the next one. Thank you very much.